Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, National Flag Day ipinagdiriwang ngayong Mayo 28. Isa pang bangkay na recover sa Davao Landfill Slide bilang ng nasawi umakyat sa dalawa. Mahigit 12 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa sunod-sunod na drug operations sa Iloilo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Ipinagdiriwang ngayong Huwebes, Mayo 28, ang National Flag Day bilang paggunita sa unang opisyal na pagwagayway ng watawat ng Pilipinas matapos ang tagumpay ng mga revolusyonaryong Pilipino sa Battle of Alapan sa Imus, Cavite noong 1898. Kasabay ng paggunita, makikitang nakataas ang pambansang watawat sa iba't ibang paaralan, local at national government agencies, police stations, kampo militar, business establishments, at maging sa ilang pribadong tahanan na nagpapakita ng nasyonalismo at pagkakaisa. Bilang bahagi ng selebrasyon, naghanda ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP Philippine Navy para sa ceremonial flag raising sa Imus, Cavite kaugnay ng ika-128th anniversary ng makasaysayang Battle of Alapan. Pinangunahan din ng National Historical Commission of the Philippines ang public stop and salute flag raising ceremony sa Independence Flagpole sa Rizal Park o Luneta sa Maynila ngayong umaga. Sa ilalim ng Republic Act No. 8491, hinihikayat ang publiko na iwagayway ang watawat hanggang June 12 o Araw ng Kalayaan. Narecover nitong Mayo 26 ang bangkay ng 78-year-old na si Luisa Estardante Felame mula sa gumuhong sanitary landfill sa barangay New Carmen, Tugbok District, Davao City dahilan para umakyat sa dalawa ang bilang ng nasawi habang isa pa ang patuloy na nawawala. Ayon sa Davao City Police Office, natagpuan ang bangkay 6 na araw matapos ang mass wasting o trash slide noong Mayo 20 na bunsod ng malalakas na pag-ulan noong Mayo 18. Nauna nang nasawi si Cristel, 32, habang dalawa rin ang nasugatan matapos matabunan ng malaking volume ng basura ang isang bahay sa Purok 8. Patuloy namang pinaghahanap ng rescuers ang isa pang nawawalang residente na si Rosita, 67. Dahil sa insidente, ipinag-utos ng DENR 11 ang pansamantalang pagsuspinde sa landfill operations upang bigyang daan ang slope stabilization at iba pang corrective measures habang nagpapatuloy ang retrieval at investigasyon sa lugar. Tambak na basura naman at stranded garbage trucks ang naiulat sa ilang bahagi ng Davao City. Mahigit 12 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa magkakahiwalay na anti-drug operations sa Iloilo noong Mayo 25 at 26, 2026 habang ilang high-value individuals o HVI at drug suspects ang arestado. Noong Mayo 25, dalawang suspect kabilang ang dating Tanod Chief ang dinakip sa estansya Iloilo matapos makumpiska ang 3.672 million pesos na halaga ng shabu habang tinutugis pa ang isang dating university teacher na nakatakas. Sa parehong araw, dalawang HVI rin ang inaresto sa Barangay San Jose, Iloilo City at nasamsam ang 2.89 million pesos na halaga ng shabu. Huli sa Ahoy, Iloilo ang isang driver na HVI at nakumpiska sa kanya ang 2.618 million pesos na halaga ng iligal na droga habang isang security guard sa Lapuz ang nahulihan ng 1.7 million pesos na shabu. Noong Mayo 26 naman, isang job hire sa Iloilo City Hall ang inaresto matapos makuha na ng 1.632 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu habang patuloy ang pinaigting na kampanya kontra iligal na droga sa Western Visayas. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.